walang desisyon ng COMELEC. Mag-apologize lang ako. For what? For statements that I've said that I will resign, na hindi tama yung sinasabi nila. I still maintain na okay lang, pero I think it would be more appropriate for me to face them. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nagpasaring naman si Vice President Jejomar Binay kay DILG Secretary Mar Rojas na mangampanya ang United Nationalist Alliance o una sa hometown ng dating katunggali. Pero ayon sa Liberal Party, mahihirapan ang una na makuha ang suporta ng mga botante hindi lang daw sa Capiz kundi sa buong Panay. Saksi si Cara David. Personal na ikinampanya ni Vice President Jejomar Binay ang anak niyang si Nancy, si dating Senador Ernesto Maceda, Representative Mitos Magsaysay at Tingting Cuangco nang tumayo sila ng mga senatorial candidate ng United Nationalist Alliance sa Capiz. Tila kumpiyansa nga sila kahit pabaluarte ito ni Interior Secretary Mar Rojas na nakalaban ni Binay sa 2010 Vice Presidential Elections. Idinaan pa nga mismo sa tapat ng bahay ng Liberal Party President on leave sa Rojas City ang motorcade ng una. Bulate niyo ba ito? Di ba niya ito baluarte? Mukhang hindi ko yata nararamdaman. Historical experience na we are very confident. Nung tumakbo kayo Vice President noon, nanalo ba kayo sa Capiz? Meron naman akong pinalalunan dito. Meron kayong Naging malaman din ang biro ni Binay nang ipakilala ang mga lokal na kandidato ng una mula sa bayan ng President Rojas. Sabi ko, sayang na pangalan. Bakit po sayang ang pangalan? Kasi namatay na kagad si President Rojas. Isinunod ang pangalan ng bayan sa lolo ni Secretary Rojas na bali-balita ring tatakbong Pangulo sa 2016 at posibleng makatapat muli ni Binay. Wala pang pahayag ang kalihim kaugnay ng biro at ng kampanya ng una sa Capiz, pero ayon sa Liberal Party, baka mahirapan ang una na makuha ang boto hindi lang sa Capiz kundi sa buong Panay, kabilang ang Iloilo Region. Panalo raw sa mga survey rito ang Team Pinoy na suportado pa ng mga lokal na opisyal. Bukod kay Rojas, pinasaringan din ni Binay si Rojas City Re-electionist Mayor Angel Alan Celino ng Liberal Party. Bastos kasi yung mayor dito eh. Nung ako bumisita rito, pinagbawal niya yung paglalagay ng mga welcome konko. Tapos tinanggal na yung mga nakakabit. Kakain sana ako sa palengke, tinakot niya. Ayaw payagan na kami kumain doon. Wala pang reaksyon si Celino sa mga paratang ng Vice Presidente. Sa Team Pinoy, tanging si dating Senador June Magsaysay ang may aktibidad ngayong araw nang dumalo siya sa pag-endorso sa kanya at kay Bam Aquino ni El Shaddai leader brother Mike Velarde. Gayunman, hindi raw idadagdag ang dalawa sa naunang inendorso ng White Vote Movement kung saan kabilang din si Velarde. Sa Dumaguete Negros Oriental naman naglibot si Greco Belhica. Habang sa Baras Rizal ng kampanya ang kasama niya sa Democratic Party of the Philippines na si Christian Senieres. Sa Aklan naman nanuyo ang independent candidate na si Ricardo Penson. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. At sa ibang balita, umamin po ang driver ng limousine na nagliyab sa California sa Amerika na nalito siya at nagpanik sa nangyari. Ang isa sa mga nakaligtas, tulala raw ngayon tuwing maalala ang sinapit ng 5 kaibigang nasawi. Kabilang na po ang nurse na ikakasal sana rito sa Pilipinas sa Hulyo. Saksi si Isay Reyes. Nalito sa katok ng mga pasahero. Yan ang pag-amin ng driver ng nasunog na limousine sa San Mateo, California. Ang abiso sana sa kanya para ipaalam na umuusok ang sasakyan, inakala niyang simpleng hiling para sila'y manigarilyo. Iniimbestigahan hanggang ngayon ang dahilan ng pagliyab. She said, no, smoke, 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 pull over. And I'm looking, I finally kind of, look back a couple times. And I see the grief on her face. Okay, I can see that, it's actually smoke. And I see the smoke coming through and I'm panicking, they're panicking. And Kabilang sa 5 nasawi sa sunog ang naturalized US citizen at nurse na si Neriza Fojas Moya, na papunta sana sa kanyang bridal shower. Nakalabas naman ang sasakyan si Nelia Arellano, kababata ni Neriza at nurse din sa California. Ayon sa kapatid nitong si Richelle Hilario, tulala raw si Nelia sa nangyari.
hindi raw sana nauwi sa trahedya ang lahat kung pinakinggan sila ng driver. Kinatok nila yung driver, tapos sabi daw na may umuusok sa likod Kinatok po nino. nung kapatid ko. Tapos yung driver, patakbo rin ng patakbo, hindi rin naman siya nakikinig. Nung in-stop na nung driver, lumabas na lang siya na mag-isa. Sino po? Yung driver. Tapos yung kapatid ko, iniiyakan niya kasi gusto rin naman niyang ilabas silang lahat. Kaso nga lang, hindi niya na makaya eh. Nanghihinayang din maging ang wedding coordinator ni Riza na halos ang taon ding naghanda para sa kanyang kasal sa Batangas sa Hunyo. Siya na lang talagang kulang, tsaka si Sir. Kasi we have na the dress, the suits, the invitations, venue. Okay na siya. Patuloy naman ang pagdating ng mga nakikidalamhati sa pamilya Fojas. Namimiss lang kita, anak ko! Gusto kitang nakitang buhay! Salamat, anak ko! Sa mga tulong mo! Nasa coroner's office sa California pa rin ang labi ni Riza dahil hindi pa raw ito makilala. Pero ginagawa raw ng lahat ng asawa nitong si Carlo Moya para maiuwi ang katawan ng asawa. Kasakaling ngayong araw, makuha na yung dental record para ma-identify na yung mga bangkay. Gusto marinig ko na ma-release na sa kanya si Riza. Matatagal na rin. Ang Department of Foreign Affairs nagpahatid na ng pakikiramay at nag-alok ng tulong sa mga kaanak ng mga nasawi mula sa konsulado sa San Francisco. First, the Philippine government conveys its deepest sympathies to the families and loved ones of the fatalities in the recent accident. The Philippine Consulate General in San Francisco has been reaching out to the families of the victims to offer whatever assistance they needed. Ako, si Isay Reyes ang inyong saksi. Sa mga suki naman ng Lotto 642 at Mega Lotto 645, maganda na kayo na mas mataas na bayad sa bawat taya. Simula po sa Mayo at 17, panghikay ng PCSO, dodoble rin naman ang minimum na jackpot. Saksi si Dano Tingkungko. Sa pag-asang mababago ang kanyang tadhana, araw-araw sa loob ng 6 na taon ay tumataya sa loto si Yenyen de la Cruz. Ang natira nga niyang pera ngayong araw para na lang sa taya at pamasahe pa uwi. Gusto ko pong manalo kasi hirap ng buhay Barya-barya lang naman yan Pagka na-jackpotan mo naman to, milyon Pero simula sa May 17, dodoble na ang minimum na taya sa Lotto 642 at 645. Magiging 20 pesos na ito. Sabi tuloy ni Yenyen, didiskarte na lang daw siya. Maglakad na lang ako kahit basta makataya ng loto. Pero si Mang Fred na kasabay niya sa pila, sinabing baka raw mabawasan ang kanyang pagtaya. Magbabawas na rin pag Pero pag, di ba, medyo may budget, siguro mga 3 bucks or mga 4 bucks gano'n. Pag may budget. Pag may budget. Sabi naman ng PCSO, kasabay ng dagdag singil sa taya ang pagtaas din daw ng minimum guaranteed jackpot. Paliwanag pa ng ahensya, mula nang ipakilala ang 642 at 645 Lotto sa Pilipinas noong 1995, napako na raw sa 10 piso ang taya rito. Ito ay ginawa namin para umakyat ang revenue at pag umakyat ang revenue ng PCSO, madadagdagan yung ibibigay nating charity service, tulong medical, tulong pangkalusugan sa ating mga kababayan nationwide. Sa ngayon naman daw, ang 70% ng na-survey nilang mananaya sa hakbang ng PCSO. Pero ang outlet kung saan tumaya sina Yenyen at Fred, bagamat hindi pa natatanggap ang opisyal na abiso sa dagdag singil sa taya, may alinlangan daw. Siyempre, bababa na yung kita ng loto. Kasi yung tao, kadalasan pa isa-isa lang ang taya. Ngayon, kung dudubli na yun, mas lalo na hindi tataya. Dahil minsan, kadalasan 10, siyempre yung mahirap. Yung tumataya lang naman ng matataas, yung mga mayayaman. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Sa Sports Saksi, may makasagupa na si Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa Nobyembre. Ang Amerikano si Brandon Bam Bam Rios. Kinumpirma ito ng CEO ng Top Rank Promotions na si Bob Arum. Gagawin po sa Macau sa November 24 ang laban ni Pacquiao at ng dating WBA lightweight champion na si Rios na mas bata po ng 7 taon kay Pacman.
Ang tubong Texas na si Rios may 31 ng panalo. 23 rito ay via knockout. Isang beses pa lang siyang natatalo. Pero si Coach Freddie Roach ngayon pa lang ay sinabing tiyak na raw na mana-knockout ni Pacquiao si Rios. Manny has agreed to everything, and Michael Kahns is bringing the contract to the Philippines for him to sign, which he'll do right after the election. And Brandon Rios will have his contract tomorrow and will be signing for him. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. 32 sasakyang pandagat ng bansang China ang naglalayag ngayon patungo sa pinag-aagawang Spratly Islands sa West Philippine Sea. Ayon sa Agence France-Presse, iniulat ng Chinese state media na nakatakdang dumating ang mga sasakyang pandagat sa loob ng 4 na araw. Bagamat hindi kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry ang ulat, iginiit nitong pag-aari ng China ang Spratlys at ang tubig sa paligid ng mga isla. Inaangkin din ng Pilipinas ang Spratlys at iniakyat na ng ating gobyerno sa isang arbitral tribunal ang pagresolba sa pinagagawang teritoryo. Samantala, 63 OFW na kabilang sa mga nagkakampo sa konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia ang makakauwi na raw sa bansa. Kabilang sa unang grupong iyan ang 20 lalaki, 20 babae at 23 mga bata. Dinala na raw sa Saudi Immigration ang grupo para sa pagproseso ng kanilang mga dokumento. Ngayong Hulyo, ang deadline ng Saudi government para ayusin ang mga dayuhang manggagawa ang kanilang mga dokumento. The deportation process will be done in phases because the deportation center can only accommodate 5,000 individuals and that other nationalities are also being brought to that area. Sa iba pa ring balita, nakausap na ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika ang 2 Pilipinang nailigtas mula sa human trafficking. Ayon kay Ambassador Jose Crisia Jr., maayos ang lagay ng dalawa at tuwang-tuwa raw nang makita ang mga opisyal. Handa naman daw ang ating embahada na bigyan sila ng legal assistance sakaling gusto nilang idemanda ang kanilang amo. Hindi pa pinapangalanan ng embahada kung sino ang kanilang amo, ngunit ayon sa US State Department, isa raw siyang diplomat mula Saudi Arabia. We have assured the 2 Filipinas that the Philippine Embassy in Washington, D.C. is prepared to extend assistance to them, particularly legal assistance should they require it. Saksihan mamaya. Mayor ng San Roque, Northern Samar, balubha ang lagay matapos bumagsak ang sinasakyang chopper. Beyonce, Madonna, Jennifer Lopez at iba pang bigating Hollywood celebrity rumampa sa exhibit ng punk wardrobe sa Costume Institute. At sa mga naghahanap ng summer destination, bisitahin ang isla sa Zamboanga City na kulay pink ang buhangin. Wag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.